15 ang patay sa pananagasa ng isang Army veteran sa isang tourist spot sa New Orleans sa Amerika. 35 naman ang sugatan. Napatay rin kinalaunan ng 42 taong gulang na suspect sa gitna ng pakikipagbarilan umano sa pulisya. Iniimbestigahan ang koneksyon ng suspect sa mga terrorist organization at matapos makakita ng ISIS flag sa minaneho niyang truck. Ilang oras matapos niyan, sumabog naman ang isang electric vehicle sa harap ng Trump International Hotel sa Las Vegas. Patay ang driver ng sasakyan habang 7 ang sugatan. Iniimbestigahan din kung may kinalaman sa terorismo ang pagsabog. Samantala sa Amerika, susuriin ang flight data recorder ng eroplanong sumadsad at sumabog sa South Korea nitong December 29. Yan ay sa pag-asang maipaliwanag ang dahilan ng insidente. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng mga biktima na umabot sa 179. Swerte agad ang pasok ng 2025 para sa 3 tumama ng jackpot sa loto. Nakatutok si JP Soriano. 2 ang instant milyonaryo sa pagpasok ng 2025 matapos tamaan ang winning number sa 642 Lotto Draw bisperas ng bagong taon. Pinaghatian nila ang jackpot prize na mahigit 25,350,000 pesos. Dahil sa 20% of 5 million peso tax, meron silang tig 10 milyong piso. Ang isa tumaya sa isang lotto outlet sa Naga Camarines Sur, habang ang isa tumaya sa Lucena, Quezon. Pareho silang pumili ng mga numero o yung regular na tinatayaan. Hindi pa nila kinukubra ang kanilang jackpot pero pinayuhan na ng PCSO na agad pirmahan ang kanilang mga ticket sa signature portion nito. Binilinan din silang ingatan ang ticket para di mawala, malukot o mabasa. Unang araw naman ng taon ng solong tamaan ang Lotto 645 draw na may jackpot prize na mahigit 57 million pesos. Tumaya siya sa isang lotto outlet sa Quezon City sa pamamagitan ng Lucky Pick pero hindi pa rin nagpapakita sa PCSO. Walang formal na pa-seminar ang PCSO sa mga nanalo pero karaniwang pinapayuhan sila sa posibleng gawin sa napalalunan. Deposit the same in various banks na matatatag, no? And then they can acquire immediately fixed assets. Kasi pag fixed assets yan, kung later if there is a pressure for you to spend, mahirap mo siyang i-convert. So kasi pagka liquid yan, madali mong i-withdraw and then place it in a longer term of deposit. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dahil umano sa kalasingan kaya nagkagulo at namatupa ang nasa 15 kabataan sa Iloilo City. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Madaling araw kasunod ng salubong sa bagong taon nang maghagis ng mga bato at bote ang isang grupo sa Iloilo City. Hinahabol nila ang ilang bata, kabilang ang ilang gumati ng pamamato. Hindi bababa sa 15 kabataan ang sangkot sa kaguluhan. Tinukoy na promotor umano ang isang alias Peter na 18 anyos na at isang hindi na natin papangalanan dahil 17 anyos lang. Hindi naman natukoy ang iba pa dahil nakatakas. Sa to si mami naigo nga taxi. Ti nagrespondi man sige daton ko pulisan kag nagistura naman ang both party nga isitol nila sa may barangay. Pero ang umano'y dahilan ng pamamato, trip-trip lang dahil sa kalasingan. Nagturuan ang mga opisyal ng Barangay Tanza Timawa Zone 1 at Zone 2 sa kung sakop nila ang lugar ng rambol. Bagamat sabi ng opisyal ng Zone 2, 2 nilang residente ang nasangkot sa kaguluhan. Isa pagka-residente, naigo man sa tiil sang butilya. Pero dito sila ya sa sunuan niya na grambol kaya nagsinggit pa ganyan ang pulis nga. Lagsa, dakpa. Kung idea kabataan involved kalabanan niya dito sa piyak. Madlagan, magkanit talaga esperanza. Galing kami pulis, hindi sila kakwadto, hindi sila kalagan. Kaya may mga pulis mo ito gagwardya. Tapos yung lagas dito, lagay. Ato sa may fishing port. Ikatlong gulo na umano ito sa lugar, bagamat mula umano sa ibang barangay ang mga sangkot na hindi umano miyembro ng organisadong grupo o mga gang. Samantalang natukoy na ng pulisya ang 3 sospek sa pananaksak sa 3 lalaki sa barangay San Sebastian ng Santa Barbara, Iloilo kahapon ng madaling araw January 1.
Magkakapatid umano ang mga suspect na residente ng barangay, pero bigong datnan sa kanilang bahay ng pulisya. Sa nakuhang CCTV footage ng GMA Regional TV, kitang sinipa ng isang nakamotorsiklo ang isang naglalakad sa kalsada. Doon na naghabulan hanggang mag-abot ang dalawang grupo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagkuha ng isa sa mga suspect ng pinaniniwalaang kutsilyo sa box ng kanyang motorsiklo na siyang ginamit sa pananaksak. Posible sir, tripping naman siguro kasi posible both parties, both the victims and the suspect, posible kasi paano nakainom din man siguro sila kasi siyempre New Year. Dahil sa insidente, pinalakas na ang seguridad sa barangay. Wala na sila sa mga glutanan ng mga previous wala gid. Hinihintay pa ng pulisya ang medical bulletin ng mga biktima upang matukoy ang reklamong isasampa laban sa mga suspect. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Sa isang pambihirang pagkakataon, narating ng isang spacecraft ng NASA ang atmosphere ng pinakamalapit na bituin sa ating solar system, ang Sun o Araw. Ano naman kaya ang hatid na kaalaman ng record-breaking na encounter na ito? Kuya Kim, ano na? Ito na raw ang araw na pinakahihintay ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Nitong December 26 kasi, napag-alaman nila ng spacecraft na Parker Solar Probe. Nakasurvive matapos itong namataang 3.8 million miles lamang ang layo mula sa surface ng pinakamalaking bituin sa ating solar system, ang Sun o Araw. There it is! See it? There it is! Parker Solar Probe is 3.8 million miles from the surface of the sun. Kaya naman ito ngayon ang tinuturing na pinakamalapit na encounter ng sangkatauhan sa isang bituin. Gaano ba kalayo ang 3.8 million miles? 3.8 million miles may not sound that close, but if I put the sun and the earth 1 meter apart, Parker Solar Probe would be 4 centimeters from the sun. It's the closest human-made object to a star. Gaano naman kaya kahalaga ang encounter na to? Ang Parker Solar Probe na pinangalan sa astrophysicist na si Dr. Eugene Parker ay nilaunch sa kalawakan noon pang August 12, 2018. Layo nito magsagawa ng malapitang pag-aaral sa araw. This area that Parker is going into is just so crucial to our understanding of the sun and its impact on the Earth. That solar interaction, that space weather, those billions of tons of material that the sun can throw at us interacts with our power grids, can interact with our technology. So it's really important to understand them at their source and how they get all that energy. Para marating ng spacecraft ang atmosphere ng araw, naglalakbay ito sa bilis na 430,000 miles per hour. Sa bilis na ito, maaari kang bumiyahe mula sa New York hanggang Tokyo nang hindi lalampas ng 1 minuto. At para hindi naman tumasunog o malusaw sa napakainit na temperatura ng araw, pinoprotektahan ito ng carbon composite shield. Ano-ano pa kaya ang madidiskubre natin kay Haring Araw matapos ang close encounter na to? Yan ang ating paka-aabangan sa mga darating na araw. Laging tandaan, kimportante ang mayalap. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sinuyod ng MMDA ang mga kalsada sa Pasay na malapit sa airport at bus terminals. Pinagkakalas ng mga tauhan ito ang nakaharang sa mga sidewalk, kabilang ang ilang tindahan at mga kariton. Hinatak din ang mga iligal na nakaparada. Sa Chino Rosas Avenue sa Makati naman, wala pang traffic kanina pero may pila ng mga jeepney, taxi at iba pang illegal ding nakaparada. Nangako ang Department of Migrant Workers o DMW na may uuwi sa kanyang pamilya ang mga labi ng babaeng OFW na natagpuang naagnas na sa Kuwait. Ayon sa ahensya, may koordinasyon na sila sa pamahalaan ng Kuwait at hinihintay na matapos ang investigasyon para maproseso ang repatriation at legal assistance. Nakausap na rin ng DMW ang pamilya ng biktima na inabutan na ng tulong. Kabilang sa naulila ang kanyang menor de edad na anak. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Kuwait ang pangunahing suspect sa pagpatay. Mabilis sa Chicken tayo para updated sa Showbiz Happenings.
Literal na Happy New Year as Asia's multimedia star Alden Richards turns a year older today. Inulan ng mga pagbati ang kanyang Instagram account na siya namang ni-repost ni Alden. Kabilang sa mga bumati si GMA Network Incorporated Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Mula sa pagiging lawiswis sa mulawin at si Sahaya hanggang si Farah ng Legal Wives, masisilayan natin si Bianca Umali sa kanyang newest role bilang si Tera ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang teaser video ni Bianca pinusuan ng ilang kapuso stars at pati na rin ng kanyang other half na si Rudo Madrid. Patuloy na nadaragdagan ang mga batang posibleng mawalay sa kanilang magulang ngayong tapos na ang deadline sa pagsasara ng mga pogo. Naghihintay na lamang ma-deport ang ilang pogo worker, hakbang na ayon sa mga otoridad ay kailangan. At posibleng maging unang hakbang para sa legal nilang reunion sa hinaharap. Kung paano, tutukan sa special report ni Salima Refran. Sobrang hirap kasi wala yung asawa ko sa tabi ko, lalo na po kapag may nararamdaman ako na masakit. Pag nagpapacheck up po, wala akong kasama. 7 buwan na ang dinadala ni Chloe, hindi niya tunay na pangalan. Pero nagbabakasakali pa rin siya sa PAOK Detention Facility sa Pasay. Hindi sinusukuan ng ama ng kanyang pinagbubuntis kahit maaaring i-deport anumang oras pabalik ng China. Sana po matulungan po kami na makalabas yung asawa ko kung may chance pa. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid at naharap sa umano'y immigration violations. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Mga anak ako, wala yung tatay niya sa tabi namin. Pero higit dyan, nangangamba ang mag-asawa para sa posibleng paghusga ng lipunan sa kanilang anak. Pabulihin po. Pag nalaman Chinese yung tatay ng bata, iniisip po nila na masama na yung tatay na pogo worker. I'm very scared because I love her. I scared she how to live, and I scared my baby don't have father, don't have me to take care of them. Ang pagmamahal na nag-udyok sa kanilang gawin ng lahat para di maghiwalay, sinamantala pa ng isang nagpakilalang abogado. Nangako po yung lawyer namin na tutulungan yung asawa ko na mailabas. Kasi po hindi naman po siya sa pogo, nagtrabaho. Bali nasama lang po siya. Nasa 2 million. Iipon po namin yun eh. Kaya ngayon walang-wala talaga kahit piso walang natira. Pero kahit sa labas ng ganitong modus, batid ng mga otoridad na maaaring biktima rin sila ng pagkakataon. Maybe yung tatay niya, biktima din dahil hindi niya alam na pogo yung pinasukan niya. Yung nanay pwedeng biktima din na siya ay na-in love sa isang pogo worker. Lalong-lalo na yung bata. Wala siyang kinalaman at iiwan siya dahil kailangan ipa-deport na yung tatay. Pero kailangan pa rin panagutin ng ama tulad ng iba pang pogo worker. Bagay na oo, ikahihiwalay nila sa mga maiiwang pamilya dito. Pero maaaring unang hakbang din sa legal nilang pagsasama sa hinaharap. Kailangan lang naman mabigay ng taktang parusa. Tapos pagtapos nun, kung makita naman ng estado na may basena upang i-lift yung blacklist, ay pwedeng mangyari yun. Ang blacklist lifting ay proseso ng Bureau of Immigration kung saan tatanggalin ang pangalan ng banyagang pinadeport sa blacklist o listahan ng mga pangalang hindi na makakapasok ng Pilipinas. Maaaring ipetisyon nito ng mismong dineport o ng mga mahal niya sa bansa. They can state that they have family here in the Philippines. It will still undergo verification. Pero kailangan binununa ang prescriptive o iniatas na haba ng pagkaka-blacklist. It depends on the violation kasi merong 5 years, 10 years. Ito po ay kinukonsidera lamang kung merong valid grounds, reasonable grounds for them to re-enter. Pero habang wala pang katiyakan, umaalalay umano ang estado sa mga bata. Katunayan, may 24 ng pogo babies o mga anak na mga pogo worker na napaalis ng bansa ang sinusuportahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pag lumapit sa amin yung pamilya, parang sinasabi nung nanay na pinadeport mo kasi yung tatay. Sa isang banda,
Obligasyon namin bilang tao na suportahan namin. Walang hiwalay na budget para dito kahit tinutulungan ng Pogo Babies sa kanilang panggatas, diaper, pang-ospital at iba pa. Katuwang ng PAOK ang Social Welfare Department sa ngayon. Yung mga savings namin sa operational expenses namin na minsan na sumusobra, doon kami kumukuha. Sa bawat laban, hindi nawawala ang mga biktima. Ang mga batang ito, mga collateral damage sa mas malaking madilim na industriya na nagdala ng sari-saring krimen sa bansa. At sa pagsasara ng kabanata ng mga Pogo, huwag sanang makalimutan ang mga biktimang iniwan nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang nakatagdang ihain sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga miyembro ng Kamara na humiling na hintayin ang ika-4 na reklamo bago niya isumiti sa Office of the Speaker ang mga nauna. Bineberipika pa rin sa ngayon ng tanggapan ni Velasco ang 3 naunang impeachment complaint. Sa ngayon, 12 kongresista umano ang nagsabi kay Velasco sa planong pag-endorso sa isa sa 3 impeachment complaint. Hindi sila pinangalanan ni Velasco. Showing pa rin in more than 170 cinemas nationwide ang Green Bones, pero looking forward na sa pagbabalik TV si Ruru Madrid. Baon ang mga natutunan bago naging MMFF Best Supporting Actor. Bukod sa first acting award sa isang pelikula, thankful din siya sa unwavering support ng girlfriend na si Bianca Umali. Ang kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interview sa Chika ni Nelson Canlas. Best Supporting Actor Nagbunga raw ang maraming sakripisyo ni Ruru Madrid nang hirangin siya bilang Best Actor in a Supporting Role sa Metro Manila Film Festival 2024 para sa pelikulang Green Bones, ang kanyang first acting award para sa isang pelikula. Pinag-aralan daw niya ang pagkatao at bawat kilos ng kanyang karakter. Inilayo sa totoo niyang personalidad. Ang resulta, isang malalim na pagganap sa pelikula na umani rin ng pagkilala bilang Best Picture sa gabi ng parangal. Meron din akong ginawa dito na may tinry kami ng acting coach ko na may scent ako na ginagamit. At dun sa scent na yun, every time na ginagamit ko siya, it's easier for me na makapasok doon sa karakter ko. Because pagka naamoy ko na siya, ito na ako, si Javier na ako. Buong buhay ko. Hindi raw niya in-expect ang ganitong pagkilala na inamin ni Ruru ay matagal na niyang hinintay. Lalo't marami raw siyang pinagdaan ng pagsubok at sakripisyo. Yun siguro yung nagsilbing gasolina sa akin to work harder. Parang iniisip ko siguro ng una, di ako maapektuhan dyan. Kaya ko yan kasi syempre di naman lahat ng mga sinasabi nila totoo. Pero hindi ko alam na naapektuhan pala ako deep inside. At yun yung nagsisilbing motivation sa akin, not just to prove myself to them, but also to prove it sa sarili ko na deserving ako para sa lahat na natatanggap ko ngayon. Ayoko rin syempre biguin yung mga taong naniniwala sa akin. Alam daw ni Ruru na hindi siya ang first choice para sa kanyang karakter, pero tila inadya raw ng Panginoon na makuha niya ang role. Kaya't ibinuhos raw niya ang lahat ng kanyang makakaya para ma-deserve ang pagkakataong maging bahagi ng pelikula. At matapos niyang makuha ang award, nagbago raw ang pagtingin niya sa pag-arte. Mas lalo raw niyang pinahalagahan ang bawat aspeto ng kanyang ginagawa, kabilang ang pagganap niya sa nagbabalik na action drama series na Lolong, kung saan inamin niyang inaabutan siya ng matinding pagod dahil sa araw-araw na training. Yun yung pinakagusto kong pakiramdam. Yung feeling na nahihirapan dun sa process. Pinaka tinetreasure ko is the process bago mo siya makuha. Nagpapasalamat din si Ruru sa girlfriend na si Bianca Umali na nagpakita ng matinding suporta mula sa simula hanggang makamit niya ang isa sa milestone ng kanyang showbiz career. Sabi ko nga, hindi ko po mararating tong
kung nasan po ako. Hindi ko po makukuha itong mga to kung hindi ko po nakilala si Teary-eyed Bianca. ka parati when you talk about Bianca. Because sobrang mahal ko yung tao ngayon. Parang sabi ko nga, ang pinaka magandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko, yun na yung dumating si Bianca sa buhay ko. Hindi ko ma-explain kung gaano ko siya pinahahalagahan at kung gaano siya ka-importante sa akin. Do you see yourself settling down in the near future? Yeah. Kung ako masusunod, kung pwedeng ngayon na, di ba? Kasi para, for me kasi, Kuya Nelson, bakit mo papatatagalin ng isang bagay kung nahanap mo na eh? Di ba? And alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakahanap ng katulad ni Bianca. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Isang linggo bago ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, dagsana ang mga deboto para muna sa pagbabasbas ng mga replika ng imahen. At nakatutok si Mariz Umali. May replika ng Poong Jesus Nazareno na isinakay sa mga tricycle, jeepney, mga truck, at karwasang hugis barko. Iba-iba nga ang replikang ipinrosisyon sa labas ng Quiapo Church para sa tradisyonal na pagbabasbas, kabilang ang replikang antique na gawa noon pa raw 1967 sa Baliwag, Bulacan. Mula 1:30 ng hapon hanggang ngayon, pasado alas 4 na po, wala pa ring patid ang mga replika ng imahe ng Poong Jesus Nazareno na dumaraan dito sa Quezon Boulevard para pabasbasan ang kanilang mga imahen. Mahigit 1,000 raw ang nagparehistro, pero posibleng mas marami pa ang dumating. Ito ay isa sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga deboto. Pagdating mismo ng kapistahan, atin na itong ipinagbabawal, no? During the midnight mass, hindi na magkakaroon ng anumang pagbabasbas. Ito na rin ay para sa kaligtasan ng mga dadalo ng banal na misa at para sa kaligtasan ng lahat. Mahigit 100,000 deboto ang sumama sa prosesyon at pagpapabasbas ngayong araw, gaya ng 7 taong gulang na si Dwayne, na bitbit ang Chibi Saints na kasama sa kanyang koleksyon. Mahilig po ako sa mga ganyan. Gano'ng karami? 100 plus po. Sa kanya ko hiniling niya kay Poong Jesus Nazareno. Muntikan na pang makunan yung misis ko nung time na yon. 5 months malalaglag siya, pero yung nabuhay siya, yun, dire-diretso ko siyang sinama. Ang replikang ito naman, puro 15 anyos pababa ang nagbuhat, kabilang si Jacob na nakaligtas anya sa isang matindi sanang aksidente. Sumemblang po yung motor. Tumilapon po kami, tapos hindi ka na po kami malaglag sa bangin, pero di po kami nalaglag. Para po sa Diyos. 78 anyos naman si Tatay Boy na 1954 pa nagsimulang maging deboto. Maski anong problema mo, hindi ka niya napapabayaan, nagkakaroon ng kalutasan. Papasalamat doon. Hindi tulad noong nakaraang taon, hindi sa Plaza Miranda kundi balik Quezon Boulevard ang pagbabasbas. Simula naman ngayong taon, ginawa ng pambansang kapistahan ng January 9 ng Poong Jesus Nazareno sa halip na kapistahan lang sa simbahan ng Quiapo, matapos ma-elevate bilang isang national shrine ang Quiapo Church. Hindi lang sa Quiapo. Ang deboto natin matatagpuan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ibig sabihin nito, ang kanya-kanyang parokya pwede na ring magdaos ng kapistahan on their level. Simula rin ngayong taon, hindi natatawaging itim na Poong Nazareno ang imahen, kundi Poong Jesus Nazareno na lang. Sa kasaysayan, hindi lubos na klarado kung saan nagmula yung pagtawag ng itim na Nazareno or Black Nazarene. Kaya nga pinapalitan natin ang itim sa tunay na pangalan ng ating Panginoon, Jesus Nazareno. Pareho nung nakaraang taon ang ruta ng traslasyon sa January 9. May salaming takip uli ang Poon para maiwasan na ang pagdambat pag-akyat ng mga deboto. Aabot naman daw sa 15,000 uniformed personnel at iba pang mga ahensya ang magbabantay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sumabak na naman sa kalbaryo sa pagkocommute ang mga balik trabaho ngayong araw. Nakatutok si James Agustin. Pasado alas 4 ng umaga, marami ng pasahero sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa area ng Litex. Back to work na ngayong araw ang ating mga kababayan. Pero ready na nga ba sila ulit kumayod matapos ang long holiday? Handa na kailangan sobra na yung
mapahinga. Tapos na yung leave ko eh. Bitin kasi saglit lang yung namin vacation namin sa work. Natamad pa ako. Parang kulang pa yung bakasyon. Bitin nga po kasi nga may pasok po kami. Tila may holiday hangover pa ang ilan, pero maaga pa rin silang gumising para pumasok sa kanilang trabaho. Gaya ni Rose Ana pauwi pang Indang Cavite matapos magbakasyon sa kanyang kaanak dito sa Quezon City. Pag gantong oras, punuan kasi yung iba bumabalik na sa kanilang mga lugar. Si Rodrigo naman sa Taguig pa ang trabaho. Sanay na raw siya makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. Minsan mahirap sa madali. Oo. Lalo pag itong mga holiday. Maaga rin naghihintay na masasakyan si SP na patungo North Avenue. Mahirap sumakay kasi ang daming tao na kasi syempre unang day ng pasok uli ng 2025, syempre alam nyo, yung traffic, kailangan maaga. Ramdam na ang unang araw ng trabaho ngayong bagong taon. May mga pasero na papatakbo makasakay lang. Punuan na tayuan na ang mga pasero sa ilang bus. Sa kabila niyan, ang pagiging on time ang isa sa mga goal ng mga paserong aming nakausap ngayong 2025. Ayaw ko nang malilit ako eh. Iniiwasan ko malit. Kailangan maagang pumasok lagi para maging on time sa trabaho. Hindi tayo mapagalitan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Jack B is over. Kinumpirma mismo ni Barbie Fortesa na hiwalay na sila ng kanyang longtime boyfriend na si Jack Roberto. Sa Instagram post ni Barbie, sinabi niyang napuno ng saya ang kanilang 7-year relationship. Pero minsan, may mga bagay daw na kailangan magtapos para sa mas magagandang bagay. Naghiwalay man ang dalawa pero it's beautiful goodbye, ani ni Barbie. Nagpasalamat si Barbie sa pagmamahal ni Jack at humiling na mahanap nito ang pagmamahal na deserve niya. Umaasa naman si Barbie sa pag-intindi ng fans sa kanilang sitwasyon. Wala pang pahayag sa ngayon si Jack Roberto. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.